918 Radyo Balita. Hari ng padala. Balitang maaasahan, balitang may katotohanan. Ito po si Jermaine Alisalik, ang inyong tagapaghatid balita sa umagang ito. Radyo Balita. Mula sa bulwagang pambalitaan, ito ang numero 1 radyong masa ng Pilipino. Hatid ang balita at serbisyo para sa pagbabago. Lunes ngayon, buwan ng Marso, ika-25 ng taong kasalukuyan. Narito ang mga nagbabagang balita sa umagang ito. Lalaking inirereklamo ng sextortion. Timbog! Nurbaya Kusin, ibalita mo! Naaresto ang lalaking nagngangalang Oscar Mendoza noong Huwebes matapos itong mangikil sa 14 na taong gulang na dalaga kapalit ng hindi pagpapakalat ng mga masiselang litrato nito sa internet. Ayon sa Philippine National Police Anti-Crime Group, nahuli umano ang suspect sa isang entrapment operation matapos umano ereklamo ng pamilya ng biktima. Sa pangingikil nito na nagkakahalaga ng 10,000 piso nitong nakaraang buwan lamang. Ayon sa biktima, ilang beses na umano nakapagpadala ng masiselang litrato ang biktima sa suspect na walang kaalam-alam na may masamang motibo pala ito sa kanya. Samantala, kinasuhan na ang suspect ng patong-patong na kaso kasama na dito ang child abuse, robbery act, extortion at paglabag sa Anti-Child Pornography Act of 2009. Paalala naman ng pulisya, huwag agad-agad magbibigay ng impormasyon lalo na sa mga hindi kakilalang tao sa internet. Ito si Nurbaya Kusin, nagbabalita mula sa NBN-JM, balitang maaasahan, balitang may katotohanan. Maraming salamat, Nurbaya. Dumako naman tayo sa iba pang balita para sa masa. Balitang edukasyon. Mga guro ng Cotabato City, masayang ipinagdiwang ang National Teachers Month kasama ng kanilang mga estudyante. Bayray na Arid Sema, ibalita mo! Muling pamunuan ng kagarawan ng edukasyon ang pangdiriwang ng National Teachers Month at World Teachers Day ngayong taon. Layunin ng DepEd na patuloy na kilalanin ang paghahulugang papel ng mga guro sa pagtuturo sa mga batang Pilipino. May temang Together for Teacher, layunin ng DepEd na ipagdiwang ng kahusayan at kadakilan ng mga guro Pilipino sa katuwang nito pagbuo sa isang makabayan at child-friend na bansa. Sa isang recorder video, pag-abot ng pagbati sa isang mga guro ng DepEd, Secretary at Vice President Sara Duterte, hinilala din ni Duterte ang hirap at sakripisyo ng mga guro lalo na sa panahon ng pandemya. Ayon sa DepEd, nagsisilbi ring isang mekanismo ang pagdiriwang sa pagbubuo ng mga palawakang suporta at tulong para sa mga guro. Para sa NBN-JM 91.8 muli ako si Bayray na Aids Muhammad Sema. Magandang araw, karadyo. Balitang kalusugan. Ayon sa pagtatala ng Department of Health, pumalo sa halos 2 milyon ang mga batang malnourished sa bansa. Karagdagang balita, idedetalye sa atin ng ating radyoman, Muammar Al-Jahir Uka. Lampas na sa 2 milyon ang kabubuang bilang ng kaso ng mga batang kulang umano sa nutrisyon ayon sa DOH. Ayon din sa mga eksperto, nababahala na umano sila sa pagdami ng bilang ng mga batang walang sapat na pagkain upang maibsan ang kalagayan ng kanilang kalusugan. Nababahala din ang pamahalaan sa sitwasyong ito kaya masusi umano itong hinahanapan ng paraan upang maresolba ang suliraning ito ng bansa. Sa datos ng National Nutrition Council, isa sa bawat 4 na bata edad 5 pababa ang standard o bansot. Kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia, mabagal ang pagbaba ng bansot ng mga bata sa Pilipinas. Ang ganitong kondisyon, hindi lamang ang height ang naaapektuhan, pwede din kasing maaapektuhan ng pagkabansot ang haba ng buhay, talino at maging ang kakayahang magtrabaho kalaunan. Para maiwasan ang pagsulpot ng henerasyon na labis na may kakulangan ng nutrisyon, isang 5-year plan ang inilunsad sa pangunguna ng Department of Health. Layo nitong pagandahin ang mga pulisyang may kaugnayan sa pagkain at kalusugan sa tulong na din ng pagkikipag-ugnayan ng iba't ibang grupo sa pribado at pampublikong sektor.
Pero aminado naman ng mga eksperto na hindi maitataas ang nutrisyon na sinumang base ng mga plano at pulisya lang. Malaking bahagi pa din kasi ang pag-uugali ng mga magulang, lalong-lalo na ng mga bata para bumuti ang pangangatawan. Mula sa NBN-JM, ako po si Muammar Uka, nagbabalita. Radyo Balita. Patuloy ang pagbabalita pagkatapos ng isang paalalang ito. Radyo Balita. Mula sa pinakamaagang pangangamusta hanggang sa bigating I love you. Basta padama, ipa-LBC na. Ang oras ngayon ay alas 7:30 ng umaga. Hatid sa inyo ng LBC. Hari ng padala. Radyo Balita. Para sa balitang international, patuloy pa rin ang bakbakan o gera sa bansang Palestine kontra Israel. Ang balitang ito ihahatid sa atin ni Norhima Usman. Norhima, ibalita mo. Radyo Balita. Magandang araw mga karadyo. Ako po si Norhima P. Usman at narito tayo ngayon upang pag-usapan ang isang napakahalagang issue na patuloy na nagaganap sa Middle East. Sa kasalukuyan, patuloy ang tensyon at kaguluhan sa Gaza Strip at West Bank sa Palestine. Matagal nang hinahanapan ng solusyon ang hidwaang ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatapos. Ayon sa mga eksperto, ang ugat ng hidwaang ito ay matagal nang alitan sa teritoryo at karapatang pantao. Nananawagan ng iba't ibang bansa at organisasyon sa mundo para sa isang makatarungang resolusyon sa sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang pagtitiwala ng mga tao sa kapayapaan at pag-asa sa isang mas magandang kinabukasan para sa Palestine at Israel. Pebrero 19 sa kasalukuyang taon, sa ulat ng Ministro ng Kalusugan sa Gaza, mahigit ng 29,000 na mga Palestino ang naitalang namatay sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa ministro sa Gaza na pinamumunuan ng Hamas nitong Lunes, mayroong 107 katawan ang dinala sa mga ospital sa nakaraang 24 oras. Ito ay nagdadala ng kabuuang bilang ng mga namatay sa 29,000 at 92 mula nang magsimula ang digmaan. Bagaman hindi nila pinag-iba ang mga sibilyan at mga mandirigma sa kanilang mga talaan. Sinasabi ng ministro na karamihan sa mga namatay ay mga kababaihan at mga bata. Ang digmaan ay nagsimula ng pasukin ng mga mandirigma na pinamumunuan ng Hamas ang Timog Israel mula sa Gaza noong Oktubre 7 na ikinamatay ng humigit kumulang 1,200 katao at kinuha ang humigit kumulang 250 bihag. Higit sa 100 na bihag ang pinalaya sa loob ng isang linggong tigil putukan noong Nobyembre bilang kapalit ng 240 na Palestino na ikinulong ng Israel. Ito ang mga pinakabagong pangyayari sa Palestine. Sana ay mahanapan ng solusyon ang hidwaang ito upang magdala ng tunay na kapayapaan sa rehiyon. Ako po si Norhima P. Usman, nagbabalita mula sa NBN-JM Radyo Balita. Radyo Balita. Yan lamang po ang pagbabalita sa estasyong numero 1 Radyo Masa ng Pilipino. Hatid ang balita at serbisyo para sa pagbabago. Kami po ang inyong lingkod mula sa NBN-JM 918 sa inyong mga radyo. Balitang maaasahan, balitang may katotohanan. NBN-JM 918 sa inyong mga radyo.